Magandang gabi, Sir Dave. Ako nga pala si Clark, 27 years old, taga Quezon City. Hindi ako mahilig sa mga kwentong kababalaghan dati. Pero simula noong nangyari sa amin to, iba na ang tingin ko sa mga simpleng bagay, lalo na sa pagkain. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung lasa ng lugaw na yun at yung mga sumunod na nangyari pagkatapos. Noong summer ng 2019, nagyaya yung tropa kong si Jomer na magbakasyon kami sa probinsya nila sa may Nueva Ecija. Matagal ko nang gustong makalayo sa stress ng Maynila, kaya hindi na ako nagdalawang isip. 3 kaming umalis. Ako, si Jomer at pinsan niyang si Eman. Pagdating namin doon, ang tahimik ng lugar. Tipikal na probinsya. Malamig ang hangin, puro palayan at halos magkakalayo ang mga bahay. Pero may isang bagay agad akong napansin. Tuwing hapon, halos sabay-sabay lumalabas ang mga tao para pumila sa isang maliit na lugawan sa kanto. Sabi ko kay Jomer, "Uy, mukhang masarap dyan ah. Ang daming bumibili." Ngumiti lang siya. "Sikat kasi yan dito, Clark. Matagal na yung lugawan na yan. Simula pa raw nung 80s. Pero mura pa rin hanggang ngayon. Sabi ng mga matatanda, may secret recipe daw si Aling Puring." Kinagabihan, nadaanan namin yung lugawan. Maliit, gawa sa kahoy. May ilaw lang na dilaw na bumbilya. Sa labas, may lumang karatula. Lugaw ni Puring. Walang upuan, puro take out lang. Si Aling Puring, matanda na. Maputla at tahimik. Hindi man lang ngumiti habang kumukuha ng lugaw. Parang laging nakamasid. Pero may kakaiba sa presensya niya. Sabi ko kay Jomer, "Ba't parang ang tahimik niya? Hindi man lang ngumiti." "Ganon talaga yun, pero mabait daw yan." Kinabukasan, pagkatapos naming maglibot, dumaan ulit kami doon para bumili ng lugaw. Pagod kami at gutom, kaya excited kaming kumain. Pero napansin ni Eman na walang kalamansi sa mesa. "May kalamansi po ba?" tanong ni Eman. Dahan-dahang umiling si Aling Puring, tapos tumingin sa kanya ng diretsyo. "Walang kalamansi rito. Bawal yan dito sa lugawan ko." Yung tono ng boses niya, mababa, parang may tinatagong galit. Tapos ngumiti siya, isang ngiting hindi ko makakalimutan, para bang may pagbabanta. Hindi na lang namin pinansin. Binili namin yung lugaw at kumain sa tapat ng bahay ni Jomer. Habang kumakain kami, napadaan ang tiyahin ni Jomer. Pagtingin niya sa amin, bigla siya napatigil. "Diyan kayo bumili?" "Opo, tita. Ang sarap nga po eh," sagot ni Jomer. Tumingin siya sa amin na parang nagulat. "Matagal nang walang bumibili dyan. Akala ko nga sarado na yung lugawan na yun." "Ha? Ang dami po naming nakitang bumibili kahapon." Umiling ang tiyahin niya, halatang kinabahan. "Wala namang nagtitinda dyan, iho. Si Aling Puring, patay na yun. Simula nung nangyari yung kaso noong 2017, hindi na binuksan yung lugawan." Parang sabay kaming nakaramdam ng lamig sa paligid. Tahimik lang kami habang nilulunok yung huling subo ng lugaw. Kinabukasan, binalikan namin yung lugar. Pero sa gulat namin, sarado ang lugawan. Kalawangin ang kaldero, puno ng tuyong dahon ng paligid, at may nakasabit na lumang kurtinang punit-punit. Parang ilang taon nang walang tao. Pero may amoy. Mabaho, parang nabubulok na karne. Bago kami umalis ng probinsya, nagpilit si Eman na bumili ulit. Sabi niya, baka nagkamali lang yung tiyahin ni Jomer.
Dinala pa niya yung kalamansing binili niya sa palengke. Pagkatapos ng ilang araw, umalis na si tita papuntang bayan, kaya kaming tatlo na lang sa bahay. Si Eman, mapilit talaga. Sabi niya, gusto niya raw patunayan na hindi totoo yung sinabi ni tita, na baka pinagtitripan lang kami. May dala pa siyang maliit na netbag na may kalamansi. Bandang 8:00 ng gabi, nagyaya siya. Tara Clark, baka bukas na yung lugawan. Wala namang masama kung susubukan, di ba? Medyo may kaba ako noon, pero sumama pa rin kami ni Jomer. Pagdating namin sa kanto, madilim. Yung mga bahay, sarado lahat. Pero may kakaiba. May liwanag mula sa loob ng lugawan. Yung bumbilya, nag-iisang ilaw sa paligid. May silhuetang gumagalaw sa loob. Babae, nakatayo sa harap ng kaldero. Si Aling Puring. Tahimik lang siya, parang alam niyang paparating kami. Paglapit ni Eman, ngumiti siya. Yung parehong ngiting nakita namin nung una. Gabi na ho, Aling Puring. Baka pwede kaming bumili ulit. 3 ho, gaya dati. Wala siyang sinagot. Kumuha lang siya ng 3 mangkok. Inilagay sa lumang mesa. At dahan-dahan kaming tinitignan habang nilalagay yung lugaw. Hindi siya gumagamit ng sandok. Kamay lang niya. Pagkalapit namin, sumingaw yung amoy. Hindi amoy karne ng manok. Parang nabubulok na karne na tinakpan ng luya at bawang. Pero si Eman, matigas pa rin ang ulo. Nilagyan niya ng toyo, paminta, tapos kinuha yung kalamansi. Tignan natin kung masasarap lalo. Nang pinisil niya yung kalamansi sa ibabaw ng lugaw, biglang kumulo ang sabaw kahit malamig na. Parang may humalo at bumula. Tapos may amoy na mas matindi. Amoy dugo. Si Aling Puring biglang nagsalita sa boses na garalgal. Yan ang ayaw ko. Huwag mong lalagyan ng kalamansi ang lugaw ko. Nanigas kami. Si Eman napatingin sa lugaw. Yung mga butil ng bigas unti-unti nagbago ng kulay. Parang nagiging kulay laman. May pirasong buto at parang daliring maliit na lumilitaw sa ibabaw ng sabaw. Napasigaw siya. Binagsak niya yung mangkok, sabay takbo palabas. Pero sa gilid ng mata ko, nakita kong nakatayo si Aling Puring sa tapat ng pinto. Pero malapit na siya sa amin. Yung mukha niya parang natutunaw. May mga itim na likidong lumalabas sa mata at bibig. Dahil nilapastangan niyo ang lugaw ko, kayo naman ang lulutuin ko. Tumakbo kami ni Jomer papalayo, pero si Eman nadapa. Nang lingunin namin siya, nakabukas na yung kaldero sa tabi ni Aling Puring. At sa loob nun, may mga ulo, may mga braso, at yung sabaw, puro dugo. Yung kamay ni Eman, hinila papasok. Hindi na kami lumingon ulit. Kinabukasan, pinilit naming bumalik kasama yung ilang tanod. Pero pagdating namin sa lugar, wala na ang lugawan. Lupa lang, puro tuyong damo at bakod. Wala rin si Eman o kahit katawan niya, hindi na namin nakita. At nawawala na siya hanggang ngayon. Pag uwi ko sa Maynila, ilang buwan akong hindi nakakain ng lugaw. Hanggang ngayon, tuwing naaamoy ko yung sabaw na may luya, parang naaamoy ko ulit yung lugaw na may halong laman ng tao. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako
Ako nga po pala si Mara, 25, taga Pampanga. Matagal ko nang binabalak ikwento to dahil hanggang ngayon hindi pa rin mawala sa isip ko yung mga nangyari nung nagtrabaho ako sa lugawan namin dati. Hindi ito gawa-gawa at lahat ng taga-baryo namin alam yung tungkol kay Mang Rodel. Nagsimula ang lahat noong 2021. Pandemic pa noon, kaya halos lahat ng tao gustong makatipid. Kaya patok na patok yung lugawan ng tita ko sa may kanto ng barangay. Maliit lang yung pwesto, isang lumang karinderyang may bubong na yero at lamesang kahoy. Pero kahit simpleng lugawan lang, dinarayo ng mga tao, lalo na tuwing umaga at gabi. Ako ang tumutulong sa tita ko magluto at mag-asikaso ng mga customer. Madalas, may iilang suki na kilalang kilala na namin. Pero isa talaga ang tumatak sa akin, si Mang Rodel. Mga nasa 50s na siya, payat, laging nakaitim na jacket, kahit tanghaling tapat. Tahimik lang yun, hindi pala salita. Kapag bumibili siya, laging sinasabing, "Pahingi ng lugaw, yung maraming luya ha." Yun lang, paulit-ulit, araw-araw. Lagi rin siyang umuupo sa pinakang sulok ng tindahan, yung malapit sa malaking electric pan at may sirang ilaw sa itaas. Hindi siya nakikisalamuha pero lagi siyang unang customer. Sabi ni tita, matagal na raw suki yun. Halos simula pa noong binuksan nila yung lugawan. Mabait yan, sabi niya. Tahimik lang pero laging nagbabayad ng tama. Minsan nga sobra pa. Ganun ang araw-araw na routine namin. Hanggang sa isang gabi, napansin kong hindi dumating si Mang Rodel. Wala rin kinabukasan. Hanggang sa sumunod na linggo, wala pa rin. Tinanong ko si tita, "Tita, asa na si Mang Rodel? Di mo ba alam? Namatay na yun noong isang linggo." "Ha? Paano? Kakakain lang niya dito nung nakaraan." Sabi ni tita, nasagasaan daw sa may crossing, pauwi galing palengke. Instant daw, hindi na umabot sa ospital. At ito ang nakakatindig balahibo. Nung araw na sinabi kong nakita ko siya sa lugawan, araw na ng burol niya yun. Simula noon, nagbago ang takbo ng lugawan. Kapag 6:00 na ng gabi, may mga customer na nagsasabing ayaw nilang umupo sa pinakang dulong sulok. Sabi nila, may amoy daw ng sigarilyo at may naririnig silang umuubo sa tabi. Minsan pa, may magugulat na biglang may mangkok ng lugaw sa mesa kahit walang umorder. Tinanong nila kung kanino yon, pero ang sagot namin, wala pa namang umuupo dyan. Minsan pa nga, mismong ako habang nagliligpit ng mga mangkok bago magsara, napansin kong may isa pang mangkok na kalahati lang ang laman at yung kutsara nakatusok sa gitna. Noong una, inisip ko na baka napabayaan lang naming mga staff. Pero isang gabi, habang nag-aayos ako ng mesa bago magsara, may narinig akong kalansing ng kutsara mula sa sulok. Paglingon ko, wala namang tao. Pero may umuusok na lugaw sa mesa. Parang bagong serve lang. Yung mangkok, pamilyar. Yung may basag sa gilid. Yung paborito ni Mang Rodel. Pagkatapos ng ilang linggo, parang normal na ulit ang takbo ng lugawan. Dumarami na ang mga customer. Pero kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko na kalimutan si Mang Rodel, hindi ko magawa, lalo na tuwing gabi. Bawat pagsara ng tindahan, ako na lang mag-isa. Si tita kasi madalas umuuwi ng maaga para bantayan si lolo. Ako na lang ang nagliligpit, naglilinis at nagsasara ng mga bintana.
Pero tuwing alas 9 ng gabi, doon nagsisimula yung kakaiba. Minsan, habang nagbubuhos ako ng tubig sa mga kaldero, bigla akong naririnig yung kalansing ng kutsara sa may sulok. Parang may kumakain. Pero pag nilingon ko, walang tao. May usok ng lugaw na parang bagong halo lang. At yung amoy ng luya, sariwa at matapang. Napapailing na lang ako noon. Pilit kong ina-assume na imahinasyon lang. Pero nung isang gabi, may nangyaring hindi ko na kayang ipaliwanag. Habang nagliligpit ako ng mga mesa, biglang pumailan lang yung amoy ng sigarilyo. Matapang, gaya ng dati tuwing dumarating si Mang Rodel. Napatingin ako sa may sulok at doon ko nakita may bulto ng usok na hugis tao. Nakaupo sa silya niya, nakatungo, parang kumakain. Gumalaw yung kutsara, dahan-dahan. Tapos may narinig akong boses, paos, pamilyar. "Mara, maraming luya ha." Parang nanigas ang katawan ko. Tapos yung mangkok sa mesa biglang gumalaw. Dahan-dahan, gumulong papunta sa gilid at tumigil sa sahig. Sumilip ako. May marka ng kamay sa gilid ng mangkok. Maputla, parang abo. Tinakbo ko yung likod ng tindahan at kinuha yung rosaryo ni tita. Pero bago pa ako makalabas, may kumalabit sa balikat ko. Paglingon ko, wala namang tao. Pero pagtingin ko sa salamin sa pader, may refleksyong lalaki sa likod ko, nakatingin at unti-unting nagiging abo yung muka. Tapos may malamig na boses na bumulong sa tenga ko. "Huling lugaw ko na to, Mara." Tumakbo ako palabas. Halos hindi ko na maigalaw yung kamay ko sa takot. Iniwan kong bukas ang ilaw, yung kaldero, lahat. Kinabukasan, pagbalik namin ni tita, may nakitang mangkok sa mesa ng sulok. Hindi naman ako nagsara kagabi, pero ayos na ayos yung lugaw sa loob. At ang mas nakakakilabot, may kutsarang pilak na may ukit ng pangalan. Rodel. Simula noon, tuwing may bagong customer na unang beses kumain sa lugawan, lagi nilang sinasabing, "Ba't parang may nakatingin sa akin sa sulok?" Hindi na namin ginalaw yung mesa sa dulo. Sabi ni tita, hayaan na lang daw. Suki pa rin naman daw si Mang Rodel kahit wala na siya. At hanggang ngayon, tuwing alas 6 ng gabi, may lumalabas pa rin na usok ng sigarilyo sa may sulok ng tindahan. Parang paalala na kahit sa kabilang buhay, hindi pa rin niya iniwan yung paborito niyang lugaw. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako nga pala si Armando at gusto kong ikwento ang nangyaring hindi ko makakalimutan. Isang gabing halos di na ako makatulog sa takot. Nangyari to noong 2022 sa lugawan na pinagtatrabahuhan ko dito sa bayan ng Rosario, Batangas. Isa akong tagaluto sa maliit na lugawan ng highway. Mga alas 12 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ang shift ko. Ang lugawan namin bukas 24 hours kasi madalas tambayan ng mga driver ng bus at tricycle. Kaming dalawa lang ni Mang Berto ang naiiwan kapag madaling araw. Tahimik lang lagi sa gantong oras. Maririnig mo lang kuliglig at alingaw-ngaw ng mga truck na dumaraan. At minsan, yung tunog ng kumukulong sabaw ng lugaw. Pero simula nang mangyari yung gabing yun, ayaw ko nang maiwan sa tindahan ng mag-isa.
Magsasara na sana kami nun. Bandang 3:00. Madilim ang paligid kasi may ilang ilaw sa poste na patay na. Habang nililinis ko yung kaldero, napansin kong parang may anino sa labas ng bintana. Parang babae, nakatayo lang sa may poste, nakatitig sa amin. Baka customer yan, sabi ko kay Mang Berto. Pero sabi niya, wala yan, madaling araw na, huwag ka nang lumabas. Hindi ko nalang pinansin, pero ilang minuto pa, may kumaluskos sa labas, parang kalmot sa yero ng bubong. Pagtingin ko, wala naman. Pero yung mga aso sa paligid, nagsialulong, sabay-sabay. Yung isa, nakaharap sa tapat ng lugawan, tahol ng tahol na parang may nakikita. Kinuha ni Mang Berto yung maliit naming krusipiho sa tabi ng pinto. Yan na naman siguro yung nilalang na yun. Anong nilalang, Mang Berto? Aswang. 3 beses na yan umaligid dito. Akala siguro laman ng tao yung lugaw natin. Natawa ako noon, pero halata sa mukha ni Mang Berto na hindi siya nagbibiro. Sabi pa niya, ilang gabi raw bago yung una kong ship, may babaeng nakaitim na mahaba ang buhok na nakitang nakasilip sa bintana, at nang sundan nila, may iniwang tulo ng dugo sa sahig. Kinilabutan ako, pero hindi ako naniwala agad. Bandang 3:30, may narinig kaming katok sa bintana, 3 beses. Paglingon ko, may babae nga, nakaputi, pero yung mga mata niya, namumula. May lugaw pa ba? Tanong niya, pero yung boses niya, kakaiba. Nagulat ako, pero sinagot ko pa rin. Meron pa po, sandali lang. Pagharap ko sa kaldero, bigla akong naamoy yung hangin. Amoy malansa, parang dugo. Nang lingunin ko ulit, wala na siya sa bintana. Biglang nag-ingay ulit yung mga aso. Halos sabay-sabay. Tapos may narinig akong lagapak sa bubong. Malakas. Sumisigaw si Mang Berto. Huwag kang lalabas. Yan na yun. Pero nakarinig kami ng pagkaskas ng kuko sa yero. Paikot sa bubong ng tindahan. Parang may gumagapang. Kinapitan ko yung pinto pero biglang may kamay na humawak sa may kisame. Mahabang kuko, itim ang balat at may bakas ng dugo sa mga daliri. Pagdungaw namin sa maliit na siwang ng bubong, may nakita kaming mukha ng babae. Pero yung bibig niya, nakanganga ng malaki, puno ng ngipin at yung mata, sobrang namumula. Amoy na amoy ko yung nabubulok na laman mula sa kanya. Akin yan. Amoy laman ng tao, sabi niya sa basag na tinig. Nagdasal si Mang Berto ng malakas habang inabot ang bote ng asin. Binuksan niya yung takip at inihagi sa bubong. Sumigaw yung nilalang. Sobrang lakas. Parang humahampas ang hangin sa tenga namin. Biglang tumahimik. Kinabukasan, nakita ng mga pulis at ng ilang kapitbahay na may bakas ng dugo sa bubong. Pero walang katawang nakita. Yung mga aso parang natakot lumapit sa lugawan buong araw. At ang pinakang nakakakilabot, sa mismong labas ng pinto may 3 kalamansi. Parang may tumikim nga ng lugaw. Sabi ng mga matatanda, baka raw naamoy ng aswang yung sabaw namin na may atay ng manok at inakala niyang laman ng tao. Simula noon, tuwing 3:00 ng madaling araw, hindi na kami nagluluto ulit at hindi na ulit siya nagparamdam.
nabalik na rin naman namin yung dating oras ng operasyon ng lugawan at naging mas malakas pa ito. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.